Asawa ng sundalo, inireklamo si Jam Magno. So, yung issue pala dito ni Jam Magno allegedly is having an affair. So, kabit moments. Yan pala ang main issue ni Jam Magno kung bakit siya inireklamo sa VAUSI. Kung bakit din siya nakasuhan. So ngayon, nakalaya naman ba si Jam Magno kasi nakapagpiyansa siya ng 72,000. So anyway, balikan natin muna ang issue bago tayo pumunta sa pinaka-interesting part, which is yung kabit moments. So sabi dito sa balita, breaking news. O, sabi ng butuan yan ha, RMN DXBC Butuan 693. So, following information from the Butuan City Police Office through Picol Marco Arqueño and Butuan City Police Station BCP S4, Jessica Ann or Jam Magno, 35 years old. Oh, 35 years old pa lang pala si Jam Magno. And resident of Butuan City, personally surrendered to Station 4. Oh, kasi sabi ni Jam Magno, hindi daw siya guilty, kaya nauna na daw siyang surrender. Hindi niya na daw hinintay na pulis pa ang dumampot sa kanya. Anyway, surrendered to Station 4 after she was issued a warrant of arrest for the case violation of RA 9262 under criminal case number R CDO 23033760 CR issue by RTC Branch 37, the 7th Judicial Region, Cagayan del Oro, Misamis Oriental. Apparently, after she surrendered, it was quick bailed out and now he is free. So, ito yung picture ni Jam Magno. Yan. Psychological violence of Section 5 in real to Section 3 CRA 9262 criminal case number blah 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 noong December 12 yan 2023, which is kahapon. So madaming nagtataka, ano ba yung na yan, yung issue ni Jam Magno, kasi hindi naman fully detailed, hindi naman pinakita kung sino yung nagreklamo, 'di ba? So kulang yung ebidensya. So ngayon, ito yung mga kaaway ni Jam Magno, talaga nga naman, no, pag may kaaway ka, talagang pinapakailaman nila yung buhay mo. To the point na lahat na lang ng issue mo ay talagang wala kang ilulusot. So anyway, yun na nga guys. Yung kaaway ni Jam Magno, syempre nandito si Tio Moreno, si Sasot. So talagang sabi ko, ito yung mga taong literal na makakahanap agad ng ebidensya, makakahanap agad apparently ng probable cause kung bakit nakulong itong si Jam Magno. Kasi hindi natin alam guys, kasi you know, yan lang violence, Section 5 in real to Section 3 CRA 9262. So ano nga ba yung na yan? So okay, i-search lang muna natin ha kung ano yung violence na nilabag ni Jam Magno. Sabi dito, Violation Against Women and Children Act. Yan ho yung kaso ni Jam Magno. So, madaming nagtanong, bakit Violation and Women and Children Act? Kasi ako guys, nung nakita ko tong picture ni Jam Magno, hindi ko na sinearch kung ano yung violation na nilabag niya. Sabi ko parang, ito na naman, tinirada na naman ng press freedom. Kasi syempre, di ba, uso yung issue dito sa SMNI. Di ba? Nakalong pa nga lang dito si Ka Eric at si Lorraine Badoy. So sabi ko, ito na naman, si Jam Magno, natirada na naman, nadali na naman. Yun pala, iba ang nadalihan niyang kaso. Sabi ni Sas, for reference lang yan. Sabi niya, Jam, mahirap talaga kaaway ang asawa ng sundalo. Let me tell you why. Ang asawa ng sundalo ay matindi ang psychological sacrifices niyan. Yung tipong di nila alam kung darating pambuhay ang asawa nila ulit. Kaya kapag may umagaw, babardagulin ka talaga ng mga yan. Dahil nga, bakit ikaw ang makikinabang sa mga
hirapan niya buong buhay. Kaya next time, sis, bumili ka na lang ng vibrator. At hindi lang yan, guys. Ito pa. So, chismosa ako. Sabi ko sa inyo, yung nagdemanda kay Jam at bakit violence against women and children ang idinimanda. So, that is my question too. So, bakit violence against women and children? So, then, ayun, pinadalhan ako ng family picture ng babae and then the husband na allegedly, di umano, suspectedly, nagtatanong lang po naging jowa ni Jam. Naku. Ang nasabi ko lang nang makita kong itsura ng lalaki, Diyos mio, sis Jam. Depressed ba ang kipay mo ng mga panahong pinasawsaw mo sa suka ang nauuhaw na lumpia? Alam nyo guys, sa totoo lang, ayokong mag-comment dito kay Jam about sa kabit issue. Kasi sa nakikita ko sa kanya sa Facebook, very independent woman. To the point na sinabi niya na ang saya daw maging single mom. So, nakakalungkot lang na malalaman mo, mababalitaan mo na okay lang sana kung about sa di ba, dito sa about sa fake news, about dito sa 'di ba sa media. Yan yung mga issue kontra dito sa bayan. Pero ang naging issue ni Jam personal kasi. Literal na having an affair allegedly. Nakakalungkot kasi alam nyo guys, I used to idol Jam Magno kasi 'di ba, siya hindi siya bumaliktad kay Pangulong PBBM. Kung ano yung suporta niya, ganun pa din. Tapos ngayon, kasama na din siya sa Tingog Party List. Pero kahit man parehas kami guys ng sinusuportahan, hindi ko ini-embrace yung pagkakamali niya na di porket sinusuportahan ko siya sa isang bagay, yung pagkakamali niya dito, allegedly lang ko hindi pa natin sure, na magjowa siya ng may Diyosawan na. Hindi ko yun sinusuportahan. Dapat tayong mga babae, wag tayong mag-cause ng sakit, ng pain sa kapwa din natin babae. You know, Jam, medyo itikom ba ang kipay labo kapag gusto you should buy di ba? Hindi naman talaga naiiwasan yung kalibugan. Totoo yan, guys. Pero, di ba? Wag naman sana sa may Diyosawa. Nakakaloka. Kasi kung pwede naman bumili ka na lang ng mga alternative dyan kung umiinit ang kipay labo. Yan na lang. Wag yung tama si Sas. Diba, kahit kaaway ko tong si hindi ko bet. Hindi kaaway. Hindi ko bet itong si Sas. He. Kasi babae na may pagka-jokula itong si Akla. So, my point, itong si Sas, di ba? Huwag tayong na syempre may pamilyang inuuwian yan. Huwag tayong mag-cause ng damage sa kapwa natin babae. At dito naman sa mga lalaki na to, talaga nga namang human nature nyo na talagang mambabae, no? Kahit may asawa kayo, Ha? Human nature nyo na ba yan? Natural nyo na ba yan? Na kapag umiinit ang mga jututoy nyo, diba? Tapos hindi nyo na gusto yung asawa nyo kasi lulusyang-lusyang na maghahanap kayo ng iba. Tama ba yan, boys? Huwag namang ganun. Oy, nakakaloka. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.